Hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng pagkakataon. Minsan, hayaan mo rin ang sarili mong mapag-isa at hayaan dumaloy ang mga luha kung yun lang talaga ang natatanging paraan para maibsan ang bigat na pinapasan. Ano pa nga bang kalungkutan ang hihigit pa sa pagkawalay ng iyong naunang pag-ibig? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang kinilala sa larangang kanyang kinabibilangan, hinangaan, tinilian, at pinakilig ang kanyang mga tagahanga. Ngunit anong halaga ng tagumpay kung ang natatanging tao na nais mong paglaanan nito ay ipagkakait sa iyo sa oras na hindi mo inaasahan? Masdan mo ang buhay. May aral yang hatid sa bawat isa sa atin. Ang kwento ni Rodel Nabal at ang mensahe ng awiting Lumayo Ka Man Sa Akin. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Rodel Nabal sa totoong buhay ay nakilala din sa tawag ng kanyang mga kaibigan bilang si Odi. Siya ay tubong Maynila at isinilang noong 16 ng Pebrero taong 1953. Si Odi ay panlima sa 7 magkakapatid. Kilalang makapamilya si Odi, bagamat hindi na isa publiko ang mga bagay na ito. Palagi silang nagbabanding ng kanyang mga kapatid at malimit ay sama-sama silang nagbabakasyon sa beach sa Bataan, kung saan ito ang probinsya ng kanyang tatay. Marami silang mga kamag-anak na dinadalaw doon. Bukod dito, malapit din si Rodel sa kanyang nanay. Higit na mas malalim ang kanyang ugnayan dito kaysa sa kanyang tatay. Bata pa man siya, ay naunan na siyang nakitaan ng kakaibang galing sa arts. Napakahusay ng kanyang mga kamay sa pagguhit. At ito ang una niyang nakahiligan. Ito ay sa kabila nang sila ay nagmula sa pamilya ng mga awit. Lahat sila ay hilig ang musika at pagtugtog ng mga instrumentong pangmusikal. Taong 1960, sa edad na 7 taong gulang, pinursige ng nanay ni Rodel na mag-aral siya ng piano, ngunit wala siyang tiyaga na pag-aralan ang mga basics na dapat ay siyang unang pinagdadaanan ng mga mag-aaral. Dahil sadyang nasa ugat na ni Rodel ang musika, mas mabilis siyang natututo sa pakikinig lang ng mga nota. At simula nun, musika na ang naging mundo ng batang si Rodel. Pagsapit ng dekada 70, nag-migrate ang pamilya niya sa Canada at isa-isang kinuha silang lahat. Taong 1976 na sinimula naman niya ang kanyang profesional na karera sa pag-awit. Taong 1980, sa edad na 27 anyos, si Rodel ang pinakahuling miyembro sa kanilang magkakapatid na kinuha para doon na rin manirahan sa Canada. Sa panahong ito, hinug na ang kanyang talento sa pagkanta. Pagdating sa Canada, doon niya sinimulang hubugin palalo ang kanyang karera. Nagtanghal siya sa grandstand ng Canadian National Exhibition o yung mas nakilala sa lugar sa tawag na The X. Taon ang ginaganap ito tuwing buwan ng Agosto, kung saan maraming mga artista sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtatanghal. Makalipas ang 1 taon, nagpasya si Rodel na tumulak patungong Amerika para doon ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Nagtanghal siya sa iba't ibang lugar sa Los Angeles sa California, kasama na ang sa Ambassador Hotel. Maging sa Imperial Palace sa Las Vegas sa Nevada, nadala niya ang kanyang mga awitin. Taong 1989, pagkalipas ng halos 1 dekada sa pangingibang bayan, nagpasya si Rodel na umuwi na sa Pilipinas upang dito i-release ang kanyang cassette album na pinamagatang Finally I Found Love. Mabilis nakilala si Rodel sa mundo ng musika dito sa bansa dahil bukod sa napakagandang boses nito, talagang kabukod-tangi ang kagandahan nitong lalaki. Ito ang unang nakikita sa kanya ng mga tao, lalo na ng mga kababaihan, at lalo na silang hindi magkamayaw kapag naririnig pa nila ang kanyang makalaglag panty na gininto ang boses. Ngunit sa pagsisimula pa lang ng kanyang karera dito sa bansa,
inabot kaagad ng trahedya ang kanyang buhay. Dahil nung buwan ng Disyembre noong ding taon na yun, namatay ang kanyang nanay na malapit sa kanya. Dagli ang bumalik si Rodel patungong Canada at naiwan ang kanyang karera na nakatenga dito sa bansa. Sobra-sobra ang kanyang naging pagdamdam sa pangyayaring iyon at ikinaguho ito ng kanyang mundo. Pero ganun talaga ang buhay. Buwan ng Enero, taong 1990, isang buwan pa lang pagkawala ng kanyang nanay, tumulak naman si Rodel patungong Japan para doon naman mag-perform. Ito ay sa kabila ng bigat ng kanyang kalooban na daladala niya habang muling nawalay siya sa kanyang pamilya. Pero marahil ay paraan na rin niya ito para makamove on at ipagpatuloy ang buhay. Minsan habang kumakain ng tanghalian sa isang restaurant sa pamamalagi ni Rodel sa Japan, narinig niya ang awit ni Maria Takeuchi na isang kilalang singer sa bansa nila. Sa unang pagkadinig pa lang, nahulog kaagad ang puso ni Rodel sa awiting iyon na may pamagat na Single Again. Kumirot ito ng husto sa kanyang puso, lalo pat panahon pa yun ng kanyang pagluluksa sa di inaasahang pagkawala ng kanyang nanay. Sa sobrang pagkamangha, inadapt niya ang himig ng awiting Single Again at ginawa niya ng sariling liriko na alay niya sa kanyang nanay. At sa sobrang kalungkutan, natapos niya ang kanta sa loob lamang ng 15 minuto nang di niya namamalayan dahil sa dami pa ng laman ng kanyang puso na gustong sabihin para sa kanyang nanay. Ang awiting ito ay ang Lumayo Ka Man, na nagpasikat sa kanya ng husto nang umuwi siya sa bansa ng sumunod na taon ng 1991. Nakasama ang kantang ito sa inalabas niyang album. At sa sobrang dami ng tumangkilik dahil sa lalim ng mensahe ng nilalaman ng kanyang awitin na ito, naka-triple platinum kaagad ang album na ito ni Rodel sa loob lamang ng 2 buwan. At putok na putok ang kanyang pangalan sa buong kapuluan noong mga panahong yun. Lalo pa siyang tinilian at hinangaan ng karamihan. Taong 1992, nasundan kaagad ito ng isa pang album at ang ilan pa sa kanyang pinasikat na mga kanta ay ang mga awiting Lumayo Ka Man, Nais Ko, Muli, at marami pang iba. Kasabay nito, ang sunod-sunod na concert, mga TV shows, at maging mga pelikula. Dumating lahat yan sa makulay na karera ni Rodel Nabal. Taong 1993, nang unang maramdaman ni Rodel ang mga sintomas ng isang misteryosong sakit noong mga panahon na yun. Dahil dito, nawalan siya ng panahon para i-promote ang kanyang mga kanta at kalaunan ay lumipad muli siya pabalik sa Canada para doon magpagamot. Habang nasa Canada siya, hindi siya nagpapigil sa kanyang karamdaman para hindi abutin ang kanyang mga pangarap. Patuloy siyang kumanta doon sa mga entablado at maging sa audition ng pamosong Miss Saigon, nakapunta siya dito at naging dahilan pa para makuha niya ang isa sa mga pangunahing karakter sa nasabing palabas. Pero dahil nga pinapahirapan na siya ng husto ng kanyang misteryosong karamdaman, hindi na niya halos na ituloy ang kanyang pagganap, pero ang naging kapalit nun ay ang tuluyang pagbagsak ng kanyang katawan. Tuluyan na siyang nanghina at noong 11 ng Hunyo taong 1995, nagulat na lang ang lahat sa balitang sumakabilang buhay na daw si Rodel Nabal sa edad na 42 anyos lamang. Habang siya ay nasa Toronto sa Canada, lalo pat hindi kaagad isinapubliko ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa inisyal na balita, sinasabi nila na pneumocystis pneumonia daw ang ikinamatay ni Rodel. Ngunit pagkalipas ng 1 taon, ang pamilya mismo ni Rodel ang nagpahayag ng katotohanan gamit ang programa ni Inday Badiday sa telebisyon. Ayon sa kanyang pamilya, ang ikinamatay daw ni Rodel ay komplikasyon sa sakit na may kinalaman sa AIDS. At nang malaman ito ng mga tao, nagsilabasan ang mga tsismosa sa mga lansangan. Dahil ang pagkakaalam nila sa sakit na ito ay nakukuha sa paraang sexual, ngunit wala naman silang nalalamang naging kaugnayan ni Rodel sa alinmang mga babae. Kaya't lumakas ang agam-agam noong mga panahon na yun na si Rodel Nabal daw ay kasapi ng federasyon ayon sa karamihan.
o di lang talaga nila matanggap na mas magandang lalaki ito sa kanila. Pero hindi iyon ang tamang paraan para alalahanin ang isang mapagmahal na anak na gaya ni Rodel. Dahil sinabi na rin mismo niya sa isang panayam bago siya pumanaw, Siguro mayroong dahilan ang lahat ng ito. At kung ako man ay makakatulong sa iba dahil sa nangyari sa aking ito, mangyari ang dapat mangyari. Samantalang noong taong 1997, 2 taon pagkatapos pumanaw ni Rodel, tinupad ng kanyang mga kapatid ang kanyang huling habilin na ito. Nagtatag sila ng foundation na ang layunin ay tulungan ang mga taong naghihirap sa sakit na AIDS. At danda-daang may hirap na pamilya ang nagabayan nila at nabigyan ng panibagong pag-asa sa buhay sa kabila ng kanilang pinagdaraanan sa sakit. Ang foundation na ito ay nakilala sa tawag na Rodel Nabal Care Outreach. Bakit ako pa? Yan ang kalimitang tinatanong natin sa ating mga sarili kapag sinusubok tayo ng kapalaran. Masdan mo ang buhay. Palagi yang may aral na hatid para sa iyo. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!